Okay, so turns out hindi kaya ng konsensya ko na hindi gumawa ng video tungkol dito sa Paxilica. So here I am today para hopefully if magka-views man yung video na to is makatulong to in sharing awareness. At napakadami kasi mga troll at mga tanga sa social media na nag-claim ng kung ano-ano nang wala man lang research. Kasama na doon yung mga napaka-trustworthy natin na mga government officials. And sa bansa where common sense isn't so common, ayun. So, para maliwanagan yung mga hindi nakakaalam tungkol sa Paxilica, so it is a US-led base initiative na nilaunch noong December 2025 mainly to secure supply chains for AI, semiconductors, and critical minerals. So, basically yung balak nila na 4,000 acre or 1,620 hectare na land sa New Clark City, Tarlac is gagawa ng tech manufacturing for semiconductors, data center, and operation para magmina ng raw materials like nickel and copper. As much as they claim na walang mining operation na mangyayari dito, ang labo nun, sobrang rich ng Philippines in resources like this na it makes no sense na hindi magkakaroon ng mining operation dito. Ang dami na ngang mga illegal mining operation nangyari dito sa Pilipinas, or I'm not sure how you would define an illegal mining operation, pero common sense lang. I-claim man nila na walang mining operation na mangyayari dito. Kung mangyayari man yan, patago. Mga key pros na Paxilica daw is potential investments, which ang sabi daw is could bring billions of dollars into the country's technology and industrial sectors and could grow the Philippines economy, and aims to generate over 100,000 jobs for local engineers, scientists, and skilled technical professionals. Pansinin nyo, highlight ko yung words na potential and aims kasi pangako lang to ng US sa atin. And ito din ang sinasabi, of course, ng gobyerno natin ngayon. Ang sabi daw, hindi pa pumipirma ang Pilipinas dito, and ang target daw is this November 2026. Pero kung makaasta ngayon and makakilos ang mga mag-aasikaso sa Paxilica in our government is parang sure na. And wala nang, hindi na to negotiable pa. And the reason kung bakit ko highlight again yung words na potential and aims kasi pangako nga lang ito, more of a could and would. Hindi ito sure. So, who's to say na tayong mga Filipino nga ang makikinabang sa potential investments and jobs dito? Ang gusto pa nga ng US is rent-free sila dito for 2 years. Oo. Ang sabi pa ng BCDA is this can last up to 99 years. Oo. Ngayon, yung gobyerno natin and corporations like the BCDA sobrang atat na mapatayo ito despite the backlash from Filipinos kasi ang main concerns na hindi nila sinasabi, the lack of transparency as always, is yung adverse effects nito which are facts already. Tignan nyo nga sa US. Given na is yung millions of liters of water daily and gigawatts of electricity na ikokonsumo for said data center, napapatayo nila wherein hirap na nga ang electricity grid natin and parts of the Philippines na hirap na nga maka-access to water. Ang hindi din sinasabi ng government natin about this is yung industrial waste from the data center and making semiconductors and tech manufacturing. Also, massive decline and destruction ng natural resources and environment natin, leaving communities affected by this polluted, destroy farmlands, and masisira ang livelihood ng Filipino farmers due to mining. Most of all, pinapaalis yung mga katutubo, farmers, and aitas na nakatira dito sa area ng Tarlac. Ang lala. Kahit na sinasabi nila na hindi po makaka-apekto sa ating farmers, ano yan? Oh, yan pa. Oh. Ano yan? O, ba't umiiyak yung mga to? Sinisira na nga ngayon as is yung kalikasan natin. Tapos dadagdag pa to yung mga magsasaka natin na naghihirap na ng sobra, napakaliit na ng kinikita nila, mawawalan pa ng hanap buhay. Potential source of food natin is mababawasan. And tingin nyo, bakit ang daming iba't ibang mga states sa US ang tumututol sa mga data centers? At yung mga manufacture na mga semiconductors for AI, tayo nga ba makikinabang doon? Or gagamitin lang ba ang Pilipinas para sumutin ang resources natin? Knowing how the government of the Philippines acts,
they would care less what happens as long as they get paid. Ilang government official nga sa US, basta na lang gini-greenlight ang pagtayo ng data centers and mining operations nang hindi sinasabi sa mga citizens nila. Kasi aware sila sa mga adverse effects neto at alam nila magpoprotesta ang mga tao. At isa pang pwedeng mangyari dito, which I highly advise you guys to watch this video. Iiwan ko yung link sa video na to in the description and the comments of this video. Pero in short, yung mga semiconductors used for AI na manufacture dito is posibleng mapunta pa sa Israel yan for war and unaliving people. Since US-led base nga ang Pax Silica and the US sends billions of dollars and their resources to Israel to aid them here, connect the dots. Common sense lang again. And as far as I can see and from what I understand so far, seems like Pax Silica here in the Philippines brings way more cons than pros. Huwag kayong basta magpapaniwala sa mga nababasa nyo social media. Huwag kayong basta magpaniwala sa mga government official na yes sa Pax Silica nang wala man lang kaalam-alam dito kasi alam nila they will get paid regardless. So, I'm not sure if I forgot anything pero yeah, I guess that's gonna do it for now.